Sa mga ka-tech vloggers, mga subscribers, bago sa kaluma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So nasa ano pa rin tayo, nasa Davao de Oro pa rin tayo, ano? At ito tuloy-tuloy pa rin yung ano natin, pagkukumpuni ng iba't ibang mga gamit. So dahil nga medyo malapit na mag-umpisa yung pangangampanya ito, nilabas na ng customer natin yung kanyang mga gamit, yung mga public address, dalawang public address to. Yung isa na check na natin, sira yung kanyang output transformer. So sabi niya kung po pwedeng convert na lang yung papalitan ng ibang amplifier. So yun mo yung pag-iisipan ko kung ano yung pwedeng amplifier na medyo mataas-taas yung wattage na po pwede sa kuryente tsaka sa battery, dahil yung supply sa kuryente kasi noon ay split. Okay, so pag-isipan natin kung ano yung babagay doon na hindi na mag-anong mababa yung kanyang wattage. So ngayon ito naman Rockford, ginawa niya na to. Okay, so pinalitan niya na ng IRF Z44 dalawa MOSFET, pero hindi pa rin niya napagana. So sa mga ganitong klase, kapag nasunugan kayo, ang problema kasi dito ito ayan siya, nasunog yung sa battery. Ito gumagana to ng gumagana to sa kuryente, pero kapag sa battery ay hindi. Tingnan niyo yung parang stereo yung kanyang amplifier, meron siyang boost converter. Okay, dahil nga yung supply ng kanyang amplifier dito ay siya, tawag nito split. Okay, so isang public address amplifier so na-check natin. So kapag ganitong mga na nasusunugan kayo ng mga MOSFET ganyan, okay, kailangan i-check niyo rin yung yung mga resistor na yan, tsaka yung dalawang driver na transistor. Ayan. Tsaka panigurado, kahit na sabihin natin wala kayong makitang sunog o kaya shorted, yung TL494 na yan, yung IC na yan, kailangan palitan din yan. Okay, ayan. Ayan, nakikita nyo, EL494CN. Ayan, so kailangan palitan din natin yan. Ayan siya. Tapos dito, ayan, so nasunog kapag nagja-jumper kayo. So halimbawa dito yung galing sa battery, ito yung positive papunta sa battery. So kapag nagja-jumper kayo, dahil nga galing siya sa battery, kailangan na malaki yung malaki yung hibla ng i-jumper nyo, dahil napakataas ng current ng battery. Umaabot yan sa mga 40 ampere o mas mahigit pa. Kaya kailangan yung i-jumper nyo dito malaki din, solid. Ayan, so pinalitan natin yung jumper dito na parang lang yata, number 22 na wire, ganun lang siya kaliit. So jumper natin siya ng malaki. Tapos itong design kasi na to, kapag nabaliktad siya yung battery, kapag nabaliktad yung polarity, halimbawa yung positive nalagay sa negative o yung negative nalagay sa positive, ang mangyayari, sasabog talaga yung circuit. Kaya nilagyan natin siya ng diode. Ayan. Okay, pang reverse polarity protection. Yan, nilagyan natin siya. So dahil nga ang nito ay madalas ginagamit sa battery ng sasakyan, so dinoble na natin. Ayun yung isa dito sa sa harap. Okay? Ayan. So yun lang yung ginalaw natin. Pasensya na kayo sa background dahil nasa tabi pa kasi tayo ng highway. Kaya medyo maingay. Ayan siya. Okay? So pinalitan lang natin yung inayos natin yung mga tracing na nasunog. Tapos yung chips niya, TL494, pinalitan natin. Okay? Tapos nilagyan natin ng protection diode, bali dalawa. Ayan. So test natin para makita niyo. Saksak natin siya. Okay, tapos power tayo. So gagamitin natin ngayon battery na. Ayan, ayan yung transformer natin. Okay. Tapos power on tayo. Ayan, may nakalagay diyan AC or DC. So dahil DC yung gagamitin natin, ayan, ganyan siya. Ayan, so gumana na yung kanyang Bluetooth. Nag-click na yung kanyang relay. Tapos mode natin sa FM.
Bluetooth. Ayan. Okay. So gumagana na siya. Medyo hindi lang siya malinaw dahil nga malayo yung FM station. So try natin sa ibang ibang channel. Tsaka ito pa, meron pa tayong natapos dito na napakalumang concert. AV 5333, 5330. So lumang-luma, ayan. Yan naman yung ipapakita ko sa inyo sa susunod Tapos meron tayong isang rice cooker, tapos na yan. So hindi na natin gaanong ipapakita kung paano dahil napakasimple naman ayusin nung rice cooker So maraming nagba-vlog din ng mga ganon, pwede kayong manood doon. Okay, kaya siya. Okay. So gumagana na siya, hindi lang ganong malinaw nga dahil nga ulitin ko yung FM station dito ay medyo malayo. Ayan siya. Okay. So hanggang dito na lang at least meron tayong kunting na i-share ngayong araw na to. So meron tayong isang araw na lang nalalabi at uuwi na tayo sa Leyte. Kaya hanggang dito na lang muna tayo at meron pa tayong ibang mga gagawin. So maraming salamat, God bless at bye bye.